Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Sorry, na-late ng kaunti. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. Alalahanin natin sa misang ito ang mga nangangailangan ng ating dasal, lalong-lalo na ang mga may mga pinagdaraanan, kasama na po dito ang mga may sakit, ang mga OFW, at syempre ang mga nabiktima ng bagyo. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimuna sa ating mga sala. Iyuko natin ang ating ulo, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami nagkasala, lalo na yung mga kasalanang nakasakit ng aming kapwa. Humihingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, para sa aming mga pagkukulang, nagkulang kami umunawa, magpatawad, humingi ng tawad, magpakumbaba, magbigay, pasensya, magmahal, magpakabuti. Humihingi kami ng awa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At Panginoon, para sa aming mga kahilingan, na ikaw ang pinaka-nakakaalam, lalo na para sa aming mga pangangailangan. Humingi kami ng awa para sa lahat ng yan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo. Maaaring ibulong ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon ang dakilang karangalang ipinagkakaloob niya sa bayang Israel. Itinuring niya itong parang kanyang anak. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan.
kasama ang mga bulag at ang mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daay nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaangin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyayaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsisiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong iniulat yaong mga tuyong batis, sa yaring bayan namin kami poon ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayan mo nang magsaaning masaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral sa atin ang karangalan ni Kristo bilang dakilang saserdote ay hindi niya kinamtan sa kanyang sariling kagustuhan. Hinirang siya ng Ama bilang saserdote magpakailanman. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng paghirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, a son of Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, Son of David, have pity on me." And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, "Son of David, have pity on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called the blind man, saying to him, "Take courage, get up. Jesus is calling you." He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. Jesus said to him in reply, "What do you want me to do for you?" The blind man replied to him, "Master, I want to see." Jesus told him, "Go your way, your faith has saved you." Immediately he received his sight and followed him on the way. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Huli po, pasensya na, huli na naman ako. Sorry. Nakipagkasundo na po ba kayo sa inyong kasalukuyang hindi magandang kalagayan? I mean, inaccept nyo na po bang talo na kayo? Kahit hindi pa kayo masyadong lumalaban. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagpapagaling ni Kristo sa bulag na si Bartimeo. Sana napansin niyo, bago siya pagalingin ni Kristo, tinanong muna ito ni Kristo, "What do you want me to do for you?" Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Kung nandun ako, baka sinabi ko, "Lord, bulag nga, di ba? Siyempre, tinatanong pa ba? Gustong makakita." Parang yung tagapagluto namin minsan, Lunes kasi, alam niya nasa bahay na ako. Nakita ko bigla sa kitchen. "Father, hindi ka umuwi." Sabi ko, "Ate Connie, umuwi ako. Yung nakikita mo ngayon, guni-guni mo lang ito." Obvious na, tinatanong pa. Pero, not with Bartimaeus kasi. Alam ni Kristo, obvious, gusto ni Bartimeo. Pero gustong matiyak ni Kristo. Una, gustong-gusto ba niya? Pangalawa, sumasampalataya ba siya? Alam po ninyo, para kasi sa mga Hudyo, ang karamdaman katulad ng pagkabulag ay epekto ng kasalanan. Kasalanan nila o ng kanilang mga magulang. So po pwedeng, para kay Bartimaeus, tanggap na niya, deserve niya, na bulag siya. I mean, pwede niyang sabihin, okay na ako ng ganito, kesa naman pinatay ako ng Diyos. At least, nakapagsasalita pa ako, nakakikilos pa ako, bulag lang ako. Buti na lang, ganito lang ang pagsingil sa akin. Pwedeng ganun eh. So po pwedeng yung paglapit niya kay Jesus, parang nagbabakasakali lang, parang half-hearted. Parang trip-trip lang. Sabi nila, nakapagpapagaling daw ito. Wala namang mawawala sa akin. Kung pagalingin niya ako, di salamat. Kung hindi, okay lang din ako. Tanggap ko ng ganito ako. In that case, hindi talaga niya gustong-gusto. Pero gustong-gusto eh. Akalain niyo, sigaw ng sigaw. Binabawal na siya ng mga tao. Ni hindi niya alam kung nandyan pa si Kristo, bulag nga eh. Pero sigaw pa rin siya ng sigaw. At ano ang kanyang sinisigaw? "Have pity on me." He was not crying, shouting for justice. Hindi niya sinasabing, "I don't deserve this. I cry for justice." Ang sinasabi niya, "I'm crying for your mercy. Deserve ko ito. Nagkasala ako. Nagkasala mga magulang ko. Pero kung pwede po,
Ayoko na ng buhay na ito. See? Hindi lang niya gusto. Gustong gusto. At ito pa. Kahit ganun siya, medyo okay na yung buhay niya. Kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, doon lang siya sa may tabi, ilalahad lang niya ang kanyang mga kamay, may nagbibigay na sa kanya. O diba? Hayahayang buhay. Whereas kapag pinagaling siya ni Kristo, wala na siyang excuse para mamalimos. Wala nang magbibigay sa kanya. And so Jesus was checking, gusto mo ba talaga? Gustong gusto talaga. Akalain niyo, nang tawagin siya ni Jesus, itinapon niya yung balabal niya. During those times, napakahalaga ng balabal, lalong-lalo na para sa isang taong mahirap lang. In fact, in the book of Deuteronomy, sasabihin sa'yo, kapag nangutang sa'yo, at nagsanlang isang mahirap lang, sinala yung balabal niya, see to it, na bago maggabi, ibigay mo muna yun sa kanya, kasi wala siyang pangsapin sa katawan niya. Yung cloak na yun na lang ang meron siya. Yun ang bahay niya. Yun ang kasakasama niya. Yun ang identity niya bilang pulubi. Yun ang sinasabi niya kapag namamalimos siya. Tinapon niya. Hindi niya sinabing, dito lang to ha, walang kukuha. Walang kukuha, may CCTV dito. Wala, babalikan ko to. Hindi. Gusto niya, ayoko na ng dating buhay. Yes, his life was easy. But more than an easy life, he wanted to raise the quality of his life. Masaya na ako, pero gusto ko mas maging masaya pa ako. Okay na ako, pero gusto ko mas maging okay pa ako. Gustong gusto. Bartimeo. Alam niyo po, ito ang palatandaan kapag gustong gusto, magsasakripisyo. Kapag ang isang bagay o tao ay gustong gusto mo, magsasakripisyo ka para dito. Gustong gusto ng Diyos tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nagsakripisyo siya para patunayan sa atin, mahalaga ka sa akin. Sana maging ganito rin tayo sa mga magagandang bagay na ginugusto natin, yung gustong-gusto natin. Lalong-lalo na yung mga magagandang pagbabago. Hindi katulad nito, pag nagkakaproblema tayo, parang lagi na lang ganito. Hindi lang yan para sa baha, para din sa ibang problema yan. Pero lagay muna natin yung baha. Kasi yan ang uso ngayon. Baha, susunod na araw, iyak, dusa. No offense sa mga biktima ng baha, mamaya magkakaroon tayo ng second collection. Yung second collection natin, lahat sa buong araw na ito, ibibigay natin sa kanila at dadagdagan pa natin. Ang sinasabi ko, ito'y pangkalahatan na lahat tayo apektado ng kung anong problema ng bansa natin. Sabihin lang muna natin baha. Ano susunod dyan? Iyak, dusa, reklamo. Ano susunod dyan? Bayanihan. Donation drive na naman. Ano susunod dyan? Calls for change. Dapat ganito, dapat ganon. Dapat wala nang pagmimina. Dapat wala nang illegal logging. Dapat wala nang magtatapon kung saan-saan ang basura. Dapat maging mindful na tayo. Alagaan na natin ang kalikasan. Yan tayo eh. O pagkatapos nun, ala na, nakalimutan na. Wala na. Boboto na naman tayo ng trapo. Magtatapon na naman tayo ng basura kung saan-saan. Tapos, baha na naman. At palala ng palala. Ibig sabihin, wala tayong ginagawa. May ginagawa tayo, band-aid solution lang. Masabi lang na may magawa, pero talagang wala. Kasi ang totoo, gusto lang natin. Hindi natin gustong gusto. We just want it, but we don't want it bad enough. Because we are not willing to make some sacrifice. Oh, mas maging personal tayo. Marami sa atin parang ganito. Jiren, urinal, toilet, sa CR, na lagi nating napupuntahan, sa isang restaurant na lagi nating nakakainan, sa gas station na lagi nating tambayan. Starbucks ka kasi, di ba?
Pupunta ka sa CR. Di ba pamilyar yan? Pamilyar yan. Under maintenance. Iihi ka. Ay, babalik ka. Isang linggo. Bumiyahe ka ulit. Bumalik ka. Ay, under maintenance na naman. Pagkalipas ng isang linggo ulit. Ay, walang under maintenance na naman. Isang buwan na. Ay, under maintenance na naman. Buwan-buwan na. Anong petsa na? Simula nung una kitang mamit makita hanggang ngayon, under maintenance ka. Ano yun? Ano ang minimaintain doon? Yung sira? Minimaintain mong sira? Nakabwisit yan. At ganyan ang marami sa atin. Minimaintain natin ang mga corrupt, trapong politicians. Minsan, family reunion na nila. Gayong pwede hindi naman i-maintain. Alam mo yan. May kapangyarihan ka para dyan na hindi i-maintain yan. Yung iba sa atin nagme-maintain ng kasalanan, ng bisyo. Mine-maintain mo talaga? Sinisira mo ang buhay mo? Mine-maintain mo talaga yung pinag-aawayan yung mag-asawa? Mine-maintain mo talaga yung kina-high blood ng nanay mo sa'yo? Mine-maintain mo talaga yung pag-aaway niyong magkapatid? Talaga lang mine-maintain mo siya. Yung iba nagme-maintain ng galit. Di kita kikiboy. Kahit kailan. Hanggang sa mga hanggang. Nagme-maintain ng takot. Nagme-maintain ng insecurity. Nagme-maintain ng pag-intindi kung ano sinasabi ng iba. Nagme-maintain ng kalungkutan. Nako, yung may nakita ako. Dati, gusto ko yung mukha ng babaeng yun. Nung makita ko minsan, sabi, ba't nagkaganon? Mga a year ago, namatay yung asawa. Hindi na siya nakabangon. Hindi na siya nakapag-move on. Nakita ko, parang inaakay na nga. Ay! Pag nakausap ko yun, sabihin ko talaga sa kanya, palagay ko po hindi natutuwa sa nangyayari sa iyo yung asawa rin. Sasabihin ko rin sa kanya, alam po ninyo, kung ang buhay ay hanggang doon lang sa pagkamatay ng asawa ninyo, dapat pinagsabay na kayo. Hindi po kayo sinabay eh. Ibig sabihin, dapat ituloy nyo ang inyong buhay. Sa nakikita ko po, ate, buhay ka pero para ka ng patay. Totoo. Totoo. Sabihin ko talaga sa inyo, sa kanya yun. Maintain talaga. Yung pagluluksa, may babang luksa nga di ba? Huwag mong hayaang ibaba ka ng luksa. Yung luksa ang ibaba mo. May iba dyan, maintain yung pagiging wala na lang silbi sa buhay. Ayaw mong mag-aral ng mabuti, maintain mo talaga, no? Talaga, no? Maintain mo yung kawalang disiplina mo. Pinagkainan mo lang, hindi mo mahugasan. Pinaghigan mo lang, hindi mo maligpit. Damit mo, hindi mo mapulot. Ahas ka ba? Maintain mo talaga yung identity mong ganyan. Ganyan ka ba? Ganyan ka na lang? Yung iba nga, okay na lang na wag nang magtrabaho. I mean, wag nang pumasok na opisina. Wag nang magtrabaho sa ibang lugar. Sa bahay ka na lang magtrabaho. Konting kilos lang, galaw-galaw. Minimaintain mo talaga yung pagiging patugan mo, no? Yung iba, toxic na yung relasyon. Minimaintain mo pa rin. Konti na lang yung saya, puro lungkot na. Ano hinihintay mo? Mawala ng tuluyan ang saya at lungkot na lang matira. Hihintayin mo ba? Tanga ka? Ay, nakaw! Ako, nagigigil talaga ako. Pag nakikita ko yung under maintenance na yan Dito, i-report nyo sa akin. Yan sabi ko sa mga workers natin. Politely sinasabi ko, please, ayaw na ayaw ko yung matagal ng sira. Gusto ko pag nasira, paggawa agad. Ayaw na ayaw ko yun. Ayaw na ayaw ng Panginoon, yung nagme-maintain tayo ng sira, ng broken, kayong pwede namang i-fix, pwede namang baguhin. Hindi yan ang plano niya para sa atin.
pagnanais mo na sana ay mabago yung buhay mo, ma-improve yung relasyon yung mag-asawa, yung pagnanais mo, kahit konti lang, na taligtan mo na yung kasalanan mo, iwan mo na yung number 2 mo, yung pagnanais mo na magbigay ng quality time sa pamilya mo, yung pagnanais mo na magbawas ng trabaho sa opisina para mas makapag-focus ka sa pamilya mo, yung pagnanais mo ganun, kahit konti lang, galing sa Diyos yun. Galing sa Diyos yun. Kinikiliti ka niya. Kinukonsensya ka niya. Binabazar ka niya. Hindi yan ang gusto kong buhay para sa iyo at para sa pamilya mo. Sa mga walang problema sa pamilya, sa mga okay naman ng buhay, kinikiliti ka pa rin ng Panginoon. Hindi ko gusto ang okay lang na buhay para sa iyo. I want the best life for you. I want a fulfilled life for you. Nakita po ninyo sa ating unang pagbasa, mga remnants na lang, mga labi na lang, mga natitira lang, mga Israelita ang niligtas ng Panginoon. Matagal nang naghihirap yung mga ito. Sanay na sa paghihirap ang mga ito. Manhid na sa paghihirap ang mga ito. Sanay na rin sa kanila yung ibang taong nakapaligid sila kanila na naghihirap sila. Pero ang Diyos hindi ganun. O di ba tayo? Pwede tayong maging manhid sa problema natin. Manhid ka nang nag-aaway kayong lagi mag-asawa. Manhid ka na nagganyan lang lagi ang inyong pamilya. Pati mga kapitbahay nyo, manhid na rin sa inyo. Kapag nagbabangayan kayo, ordinaryo na lang yun. Hindi nila pinapansin yun. Makakita ka ng pulubi, maawa ka sa una, bibigyan mo ng una. Pero paglaon, mamamanhid ka na, masasanay ka nang nandyan siya. Kahit makita mo, parang hindi mo na nakita. Kasi namanhid ka na. Nasanay ka na. Ang Diyos, hindi siya namamanhid, hindi siya nasasanay kapag ang kanyang anak ay nagturusa. Kahit ikaw manhid na, kahit yung iba manhid na, hindi siya namamanhid, hindi siya nasasanay. Gusto niyang improve ang iyong buhay. Pero dapat tayong makipagtulungan. Be a Bartimaeus. Huwag tayong makipagkasundo sa ating sitwasyon. Gayong pwede pa nating gawa ng paraan, solusyon, improve pa yon. Yes, namatay na siya. Yes, nasira na. Yes, nawala na. Yes, nalugi na. Yes, nagkasakit ka na. Tanggapin mo yung sitwasyon, pero huwag kang pakukulong sa sitwasyon. Magkaiba yung dalawa. Yung una, tanggapin mo yung sitwasyon, meron pa yung continuation. Pero yung pakulong ka sa sitwasyon, dead end na yun. Tanggapin mo ang sitwasyon, pero ituloy mo ang buhay mo sa tulong ng Panginoon. And so God is asking you right now, Father Fidel, Sir Jean, Sister Eva, Cynthia, Reden, Alan, each and every one of us, what do you want me to do for you and for your family? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Alam po ninyo, at that point na nagtanong si Kristo, sigurado ko, alam na niyang gustong-gusto ni Bartimeo. Pero bakit tinanong pa niya? Kasi nararamdaman niyang si Bartimeo ay may takot pa. Baka hindi ako gumaling. Nararamdaman niya si Bartimeo ay may pag-aalala pa. Baka pag gumaling ako, hindi ko kayanin magtrabaho. Ano na ang buhay ko pagkatapos nito? Nasanay na akong nandito lang eh. Iiwan ko pa yung balabal ko. Nandun yung fear, nandun yung hiya, nandun yung worries kay Bartimeo. Kahit gusto niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, sabihin mo, ipaubaya mo sa akin. And from there, ako na ang bahala. Philippians 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Nagdarasal ka pala, ang sabi, with thanksgiving na, let your request be known to God. And His peace that surpasses beyond understanding, all understanding, will guard your heart and your minds. Basta gustong-gusto mo, ha? Sabihin mo sa Kanya, siya na ang bahala. Madalas tayo ganun eh. Gusto mo nang kumalas sa relasyon eh. Gusto mo nang baguhin ang buhay mo eh. Gusto mo nang
alisin yung paninigarilyo pag-inom eh. Gusto mo nang kumalas sa mga barkada mong masamang impluensya sa iyo eh. Gusto mo nang magkaayos kayo ng kapatid mo eh. Gusto mo nang magkaayos kayo ng anak mo eh. Gusto mo yun eh. At hindi galing yun sa iyo, galing sa Diyos yun. Kinikiliti ka niya. Sabihin mo sa Kanya, manampalataya ka. Doon nangyayari ang milagro talaga. Yung kombinasyon na gustong gusto mo at maniniwala kang tutulungan ka ni Kristo. Doon nangyayari yung nangyari ngayon sa Ebanghelyo na napakaraming mga boses, yung boses ni Bartimeo ang narinig ni Kristo. Napakaraming nagdarasal sa Diyos. Hindi lang tayo, ang dami. Lahat yan, naririnig niya yung mga dasal na yan. Pero not necessarily na kahit naririnig niya, tutuparin niya. Hindi! May mga panalangin, natitigil siya. At sinasabi niya sa mga anghel, gawin natin ang lahat para matupad yung hiling niya. Kasi nararamdaman ni Kristo, yun ay panalangin ni Bartimeo. Gustong-gusto niya at sumasampalataya siya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitsin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya na gustong-gusto kung ako'y magtatapat. Sapagkat alam niya nagsasakripisyo, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Higit natin ang ating mga mata. Panginoon, ito po yung bagay na gustong-gusto ko. At para dito magsasakripisyo ako, ipagdarasal ko, kahit na parang walang nangyayari, ipagdarasal at ipagdarasal ko. Gusto kong magkasundo kami, gusto kong maging maayos ang buhay ko, maglalaan ako ng oras para dito, magpapakumbaba ako, pero Panginoon, natatakot ako, nahihiya ako. Baka kung ano ang sabihin sa akin, baka hindi ko masustain, baka hindi kami baka isipin niya, talagang mali ako, kayong nagpapakumbaba lang naman ako. Baka hindi maayos ang problema, baka mas lumala pa, ang dami kong pag-aalala. Pero ang lahat ay pinagkakatiwala ko sa iyo. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya kalilimutan. Hallelujah! Sabihin mo sa Diyos ang gusto mo. Kung ano ang kaya mong isakripisyo para dito. Babalik ang Panginoon upang tayo at and from then on, maniwala ka. Basta gusto mo, basta may sakripisyo, mayroong magandang mangyayari. Kung ano ang kulang, ang Diyos ang magbubulunan. Kung hanggang saan ka lang, ang Diyos ang magtutuloy niya. Ang hindi natin kayang gawin, Siya ang gagawa para sa atin. Siya ang aabot ng mga pangarap natin. Siya ang mag-aahon sa atin mula sa kasalanan natin.
Siya ang makapag-move on para sa atin mula sa kalungkutan natin. Siya ang kikilos sa buhay ng pamilya natin. Siya ang ihipo sa puso ng isang tao na gusto mong magbago. Basta gawin natin ang parte natin at manampalataya tayo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Brethren, Jesus shows great compassion towards the sinners and the poor. May we too be the light for the destitute, especially our incarcerated brothers and sisters. Let us pray. Lord of light, heal us. Lord of light, heal us. Lord, you have anointed Pope Francis, bishops, priests, and consecrated people as powerful instruments of your liberating love. Through their guidance, may they assist our brothers and sisters behind bars and recreate the image and likeness of love in them. We pray. Lord of light, heal us. Lord, may our government officials be mindful of the persons deprived of liberty in distress and be sensitive enough to cater to their needs. We pray. Lord of light, heal us. Lord, lead back all prisoners to the light of God's mercy and compassion through the sincere and honest efforts of their families and communities who care and pray for them. We pray. Lord of light, heal us. Lord, grant blessing and strength to all who actively work in the prison ministry and all missionaries throughout the world. May they continue to be beacons of Christ's light to the people they serve. We pray. Lord of light, heal us. Lord, show your radiant face to those who have died, especially active and former prisoners. Grant them the future resurrection. We pray. Lord of light, heal us. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord of light, heal us. God our Father, look upon us with your merciful eyes and listen to the cries of your people, especially our brothers and sisters behind bars. May your continuous grace and our faith sustain us until we reach the heavenly banquet prepared for us. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated for the offertory.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming iniyahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ang katauhan ng Espiritu Santo ay unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit
ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng dakilaan kadakilaan mo, mo. Osana Osana sa sa kaitaasan. kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko habang inaalala ang ating mga minamahal na yumao. Sa amin na Joyce, Louie, Nene, Amang, Zeni, Loleng, Diyonggaso, Maria Jose, Solito Persico, Tiosa, Emer, Miguel Arceo, Enrique, Benjamin Nelly, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ang
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Banal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Salamat sa'yo. Pasasalamat sa'yo. Salamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay ko ito. Salamat at ako'y umiiyak. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa'yo. Salamat sa mga magulang. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Yung second collection po natin ngayon ay ibibigay natin para sa mga biktima ng bagyo. Yung second collection po natin ay ibibigay natin, dadagdagan pa natin, pero yung second collection natin, ibibigay po talaga natin sa mga biktima ng bagyo. Salamat po. Pasasalamat sa'yo'y aming sasalutin. Sa isang langit ng aming buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan. Pasasalamat at sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa isang langit ng aming buhay. Pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y walang Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging ang iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat.
at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga tinutulong na nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba, particularly yung pagsuporta nyo sa mga tinda ng souvenir shop, Three Nails ng Crown, sa ating pag-aalay ng mga alkansya. Maraming salamat po. Gayon din sa mga nag-share ng ating mga YouTube videos at Facebook videos, page videos. Sana po kung di pa kayo nakapag-subscribe sa YouTube page natin, mag-subscribe po tayo sapagkat napakalaki ng tulong nito para sa atin. Marami pong salamat. Nandyan din po sa labas yung nagtitinda ng mga sabon. Sana tangkilikin natin ang tinda niya, lalo pat nag-iipon siya para sa liver transplant ng anak niya. Salamat po. Ngayon po ay nagpapagawa tayo ng mga chapels. Soon mag-update po ako sa mga pagawain natin. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. By the way, ang misa natin ng November 1 ay 6 a.m., 7:30 a.m., and then 6 p.m. 6 a.m., 7:30 a.m., 6 p.m., November 1. Kung meron po kayong gustong ipagpamisa ng mga kaluluwa, itong buong buwan ng Nobyembre, mangyaring lagay niyo lang po ang intensyon niyo dun sa box na nasa harapan po natin na may 2 kandila sa kilid. Pagpalain tayo ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos. Salamat din po. Hear the prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at last again. Tell your people to live again. Tell your people to sing again. Tell your people to dance again. Tell your people to pray again. Mary has heard of the Lord. Here's the prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Thank you. Salamat. Thank you po. Ingat po kayo.